Welcome sa DRS 2.0. Fresh at nagbabagang happenings ba ang hanap mo? Mga padabarkads man yan o mga trending topics? Pwes, sagutin natin yan. Kaya naman isubscribe nyo na ang ating channel para sa mga nagbabagang balita everyday. So, ayun, welcome back again sa ating YouTube channel mga Kadaverkads. And for today's video, ang pag-uusapan natin ay mga importanteng kaganapan sa loob at sa labas po ng Itbulaga. So, usapang Soto po tayo, no? So, sa kabila po ng ingay na nangyayari ngayon, laban po doon sa katapatan po na alyansa nitong sila Tito Soto, na nanatili pong matatag at malakas, no? Itong si Tito Soto dahil hindi po umaani yung pwesto niya Parang hindi siya bumababa ng sobrang bababa. Sabi nga dito sa isang write-ups, Tito Soto sa kalam sa Magic 12 ng mga senatorial bet survey. Hindi nagbago ang tiwala ng taong bayan kay dating Senate President Vicente Tito Soto III matapos siyang mapasama sa Magic 12. Pinakabagong NBC DZRH pre-election survey second wave para sa senatorial election May 12, 2025. Ginawa ang survey nitong March 8 to 10 na may 7,516 respondent mula sa iba't ibang bahagi ng bansa. Nasa ika-4 na pwesto si Soto, isang patunay na patuloy ang pagsuporta ng publiko sa dating Senate Chief. Patuloy na pinapakita ng resulta ng survey ang matibay na suporta para kay Soto na kilala sa kanyang mga programang nakasentro sa proteksyon ng mga manggagawa, pagsusulong ng benepisyo ng senior citizens at mga retiro at laban sa iligal na droga. Ang tiwala ng ating mga kababayan ay patunay na mahalaga ang track record ng isang lingkod bayan. Hindi ako titigil sa pagsusulong ng mga reformang tunay na makakatulong sa pang-araw-araw na buhay ng bawat Pilipino. Yan po ang sinabi nitong si Tito Sen. Sa patuloy na pangampanya, tiniyak ni Soto na ipaglalaban niya ang mas maraming programa para sa kapakanan ng pamilyang Pilipino, mas epesyenteng serbisyo sa gobyerno at mas epektibong tugon sa kriminalidad at droga. So ito pong grupo nitong si Tito Soto, 'di ba, yung Bagong Pilipinas na alyansa ay naiipit ngayon, 'di ba, dahil doon sa pagkakaaresto po kay ex-President Duterte. Pero kahit na naiipit po itong alyansang to ngayon, si Tito Soto nananatili pong matatag sa kanyang pwesto sa pinakabagong survey. Samantalang isang Itbulaga host naman po ang napaiyak at emosyonal dito sa kanyang nirepost sa kanyang Instagram story. Walang iba kundi po itong si Maine Mendoza. Nagbahagi po kasi itong si Strawberry sa kanyang Instagram story ng isang pahina po kung saan ay mula po sa libro nitong si Maine Mendoza. Then may caption ito na when life is hitting me hard and deciding to catch the lemons and make some lemonade that is not supposed to be made. I always see myself browsing the pessimistic Miss Bella as if it were a comfort waiting for me to knock to come home. I always find solace in your writing, main DCM. Softly comforting my heart, turning down the rage emotion into peace, and it's like your presence engraved into your words. You really know how to save someone just by being you. It shines naturally to make someone comforted by you even without a shadow of your presence. You let your heart speak so that when someone find it hard to come out of their shell, you're already out there, waiting for them to show up. Someone who makes it easier to see the clear face even in the midst of their blurry and uncertain face. Thank you for the words, Nico Mendy. I owe you one. The last sentence will always be my favorite line with all your words that have been written.
Salamat sa buhay mo, Meng. Isa ako sa 10. Then makikita nyo po dito yung emoji na nilagay po ni Maine Mendoza. Mangyak-ngyak siya tapos may white na heart. So isa po kasi sa inspirasyon ito nga si Maine Mendoza, and syempre yung mga word niya, mga Kadaver Cards na nakasulat sa kanyang libro, isa po yon sa nakakapagbigay ng lakas sa mga nakakabasa po nun. Kaya Maine Mendoza, maraming salamat dahil nagsisilbi ka pa ring inspirasyon sa aming mga kabataan. Samantalang pag-usapan naman natin ang isang noontime host na naiipit ngayon sa issue tungkol po sa pagkakadakip dito nga po kay ex-President Rodrigo Duterte. So di ba nung nakaraan po, binatikos ng sobra-sobra itong isang noontime host na to dahil po doon sa spiel na binasa niya mula po doon sa kanyang show, mula doon sa scriptwriter ng naturang noontime. Ngayon, since malungkot nga po ang lahat, kinonekta po ito ng ilang netizen doon sa pangyayari or sa nangyayari po sa kasalukuyan. So binigyan po nila ng maling interpretasyon yung sinabi, yung binasa po nitong isang noontime host na to. Kaya ngayon, ang show nila binoboycott, yung kanyang mall tour sa Davao or sa Cebu, parang kinatatakutan po, no? Dahil nga po parang yung mga tao ay agresibo, baka saktan po, no? Kaya yung ibang mga fans ay humihingi po ng proteksyon, ng mahigpit na proteksyon para sa isang noontime host na to. So sino ba ito? Walang iba kundi po itong si Kim Chu, host po ng It's Showtime. And kahapon nga po, mas matindi pa ang naganap. Nabidyuhan po ito ng isang netizen na ang video kumalat po sa lahat ng social media platform. So ang matindi po kasi dito, isang branch po, no? Isang branch po or isang name ng kanyang ini-endorso, no, sa isang branch ang tinakpan po ang kanyang mukha. Ayaw po siyang makita ng mga tao doon sa lugar na yon. So anong endorsement ba ito na talaga naman pong parang ayaw makita yung mukha niya, no? So isang branch lang naman ito. Sabi dito ng isang kapamilya page, binastos nga ba ng mismong Julie's Bake Shop sa Indangan, Davao City matapos ang fake news na ipinakalat ng mga DDS na nagpaparinig daw ng salitang deserve sa It's Showtime? O well, ano ba daw ang aasahan natin sa karamihan sa DDS sa mismong Davao City? Kahit fake news daw pinapatulan ng mga ito. So hindi naman lahat, no? Meron lang talaga na napapaniwala po ng mga fake news, no? Hindi naman lahat. So meron lang talagang nagko-connecta. Alam nyo naman po ang mga isipan ng tao, sobrang advanced po niyan. So nakakalungkot lang din dahil nadadamay po yung kanyang endorsement, no? Itong Julie's Bake Shop, branch po dito sa Davao. Alam naman natin na si ex-president ay taga Davao po, 'di ba? So karamihan po talaga doon ay mahal po itong ex-president. Kaya nang makita siguro nila itong tarpaulin po ni Kim Chu for Julie's Bake Shop, ayan, tinabunan po nila. Yung iba tinanggal po nila doon mismo sa Julie's Bake Shop. And yung nalalapit po na movie nitong si Kim Chu, possible din po na humina dahil nga po doon sa isyong yan. So mahalaga din po sa isang host, 'di ba, na binabasa niyang maigi yung kanyang babasahin sa teleprompter kasi magreresulta po talaga ito ng bashing sa kanya. So paano mga Kadaver Cards, hanggang dito na lamang update natin at maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta.